Magandang araw sa mga katulad kong mami saan mang sulok ng mundo at oras na para kumain ng pananghalian. Kasama kong kumain yung aking bunsong anak. Ayaw magpakita sa camera kasi medyo nahihiya. At meron akong ulo ng isda. Ang ulam pala na lulutuin ko ay sinabawang ulo ng isda. Medyo konti lang yung mga gulay na ilalagay ko kasi yan lang yung meron ako sa aking fridge. At dadirekta ko siyang ilagay dyan once na kumulo na. At ito ang mga sangkap na gagamitin ko. Pakukuluan ko lamang itong ulo ng isda direkta doon sa tubig. Kasi hindi na ako gagamit pa ng mantika para iwas mantika na rin tayo. So merong kalamansi, patis, luya, sibuyas, okra, maraming kamatis, may labanos, yung tira namin dito sa ref. Yung asin, i-adjust ko na lamang ang pagtimpla. Depende kung ano ang kalalabasan doon sa patis. Meron ding pechay at merong sili. Nakalimutan ko pa palang hiwain itong sili para kahit papano medyo maanghang-anghang or may kick yung ating sinabawang ulo. So ito, habang hinihintay kong maluto ang kanin, uumpisahan natin itong aking sinabawang ulo. Ilalagay ko muna una yung sibuyas, sumunod yung luya, isusunod ko na rin ang maraming kamatis, isusunod ko na rin yung labanos, pagkatapos yung okra, at pakukuluan ko muna itong mga gulay na ilalagay ko sa sinabawang ulo ng isda. At kapag kumulo na, ilalagay ko ngayon itong ulo ng isda sa medyo naluluto na ng mga gulay. Kasi kapag inuna ko yung ulo, ito ay based sa experience ko, na inuna ko yung ulong pakuluan, noon yun bago yung mga gulay. So ang nangyari, hindi pa medyo luto yung gulay, pero yung ulo or yung isda, nadudurog na. So ang tamang paraan pala ng pagluto ng isda, sa kahit anong isda, is kailangan lutuin mo muna saglit yung mga gulay at isusunod mo yung isda. Para sa ganon, maiwasan nating madurog or ma-overcook yung isda. Malapit nang maluto ang aming ulam at isusunod ko na rin yung mga panimpla katulad ng patis, kalamansi at kung hindi pa sakto yung alat, lalagyan ko ito ng kaunting asin. At kapag hindi pa sakto yung alat, lalagyan ko siya ng kaunting asin. So bago ako maglalagay ng additional salt, titikman ko muna ito. Kasi may mga times noong panahon na basta-basta na lang ako naglalagay ng asin after ko maglagay ng patis. Which is hindi pala yun tama. Kailangan tikman mo muna bago mo lagyan ng additional salt. Ayan, malapit nang maluto yung aming sinabawang ulo ng isda. Maya-maya lamang kakain na kami ng aking anak. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kasi nagstay kayo hanggang sa katapusan nitong aking video. At kung natuwa po kayo, please help me to click the subscribe button. At hanggang sa muli, see you on my next vlog. Thank you and bye-bye!